Nilinaw po na Malacanang na bukas si Pangulong Rodrigo Duterte sa muling pakikipag-usap sa makakaliwang grupo. Ngunit nanindigan rin ang palasyo na kailangan munang patunayan ng CBP, NPA, NDF na seryoso ito sa usapang pangkapayapaan. Inigbi ito ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo kasunod ng mga napaulat na pagkakaroon ng back-channel talks kay CPP founder Jose Maria Sison. Ang sentro ng balitang yan mula kay Daniel Banalastas live. Aljo, Angelique, may turing na positibong balita ng Malacanang sakaling totoo nga ang napabalitang pagbabalik ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga makakaliwa. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo, hindi pa ito kumpirmado. Nangyari ang tugon ng palasyo matapos kumpirmahin ni dating Philippine Coconut Authority Administrator at kasalukuyang MTRCB board member Avelino Andal na inatasan siya ni Pangulong Rodrigo Duterte na magsagawa ng back-channel talks sa Communist Party of the Philippines para bumalik sa peace talks. Narito ang pahayag ni Secretary Panelo. Kung sinabi ni Presidente sa kanya, they good. He can do his best. And I hope the other side will do his best too. Pero oras na bumalik ang pamahalaan sa pakikipag-usap sa mga kaliwa, umaasa ang palasyo na titigil na rin ang mga rebelde sa panggugulo, kagaya ng pagsasagawa ng mga pananambang. Narito muli si Secretary Panelo. Let me correct you there. Not suddenly. He has been open to that ever since. The only condition is stop doing these ambuscades and extortion activities because he doesn't want Filipinos killing each other. That has been his line and policy ever since, even when he was still a mayor. Sa ibang balita naman, naniniwala ang Malacanang na baka na misquote lang si Public Works and Highways Secretary Mark Villar matapos mapabalitang wala siyang alam sa 75 billion peso budget insertion para sa kanyang ahensya. Gayunpaman, positibo ang palasyo na matatapos na ang sigalot sa pagpasa ng 2019 budget dahil suportado umano ng liderato ng Kongreso ang pagpasa nito ngayong first quarter ng taon. Narito ang pahayag ni Secretary Panelo. Baka naman he was misquoted. It cannot be na he had no prior knowledge. Kasi that was discussed in the cabinet. That was a proposal. All of us were present. And all of us consented to that. Baka misquote siya o baka hindi niya lang. And in fact, I talked to him during the last cabinet meeting. Kumpiyansa rin ang Malacanang na hindi maapektuhan ang nakatakdang plebisito para sa Bangsamoro Organic Law sa pagkakadelay ng 2019 budget. Ayon kay Panelo, may nakalaan ng pondo para rito at tuloy-tuloy na ang plebisito na gaganapin sa January 21. Narito ang pahayag ni Secretary Panelo. Unang-una, kung walang pondo, di sana kinancel na yon. Di ba? Sana ni-reset na yon, pinospone na. But obviously, tuloy. So may pondo. At yan muna pinakauling ulat. Mula rito sa Malacanang, Daniel Manalastas para sa Bayan. Salamat Daniel Banalastas.